Mang boleh lihat ini mang di dalamnya mang. Oh, boleh. Oh. Ini. Good day mga kanegosyo. Kahit sa ibang bansa nagpo-focus in one, bansang Indonesia mga kanegosyo, tahong lang ang tinda. Focus in one. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa maraming tinda? Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa mga event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Tahong lang ang tinda mga kanegosyo. Bakit kahit sa ibang bansa, nakapokus in one sila mga kanegosyo? Yung mga maliliit na entrepreneur. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung nagsimula ako magnegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines, sa Quezon City po yan. Nung nagsisimula ako mag-sari-sari store, hindi ko pa alam yung mga focus in one. Ang sari-sari store, walang focus in one, ang dami mong binebenta dyan. Hindi mo may scale up yan sa level 2 business model kasi hindi ikaw may-ari ng produkto or brand. Hindi ikaw yung nagluto. Tulad ng ginawa ni Kuya, siya yung nagluto ng tahong. Siya yung gumawa ng recipe. Hindi ikaw yung nagtahi ng damit. Hindi ikaw yung nag-compose ng kanta. Hindi ikaw yung gumawa ng salamin. Reseller ka lang habang buhay at never magiging grocery store ang sari-sari store kahit lumaki pa yan. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po siya mga kanegosyo. Sa focus in one mga kanegosyo, ano ang advantage kapag naka-focus in one ka lang? Tulad ni Kuya, tahong lang ang tinitinda. Hindi ka mahirap ma-identify ng customer mo kung naka-focus in one ka lang. So every time na ang mga customer mo makakaisip na kumain ng tahong or sinabawang tahong, ewan ko kung anong luto sa tahong na yon, ikaw yung pagbibila nila. At pangalawa mga kanegosyo, hindi ka mahirapan sa inventory mo. Lahat ng inventory mo puro tahong lang. Wala kang inventoryng talaba, wala kang inventoryng galunggong, wala kang inventoryng bangus, tilapia. Focus lang, tahong lang yung inventory mo. At lahat ng post mo sa social media, lahat ng marketing mo, lahat ng ibig sabihin, marketing material mo, mga tarpaulin mo, lahat tahong lang. So, meron ka ng identification. Ikaw si Mr. Tahong na nagtitinda. At hindi ka mahirapan ma-monitor yung cash flow mo, yung labas at pasok ng pera mo. Lalo na kung may empleyado ka, kung alam mo kung magkano kita mo sa isang araw o sa isang linggo, pag may nabawasan yan, automatic may kumukuha o may nangungupit na empleyado mo na. Kasi nakapokus ka lang naman sa isa eh. Bakit naubos yung produkto mo pero yung sales mo nabawasan? Ibig sabihin may nagnanakaw. So, ang dali mong ma-monitor yung labas at pasok ng pera, yung cash flow mo. At panghuli, pwede mo pa siyang ma-scale up sa level 2 business model. Excuse. Pwede mo siya apply ng distribution. Tulad ng pagtitinda ng taho. Pwede kang kumuha ng iba't ibang vendor na puro, dito ka pupwesto sa Cavite ikaw pupwesto ka dito sa Cubao. Ikaw dito ka pupwesto. At tahong lang tinda nyo lahat. At yung mga kita ng mga kukunin mong vendor, hindi mo sila sasahuran. Naka-commission base sila. Depende kung gaano karami yung mabebenta nila sa isang araw. So mas marami silang benta, mas malaki kita nila. Distribution business model mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, tulad ng ginagawa ni Kuya, kahit sa ibang bansa naka-focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, applyan
Applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Napaliwanag ko na yan sa mga dati kong video. Panoorin nyo na lang. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Kung nagninegosyo ka, lalong kailangan mong gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Pansin nyo naman, karamihan ng mga kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. At sa mga negosyanteng nalulugi o dumadanas ng struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa TikTok, YouTube, Facebook page, bossjepoy.pastrana.tv. Ingat tayong lahat. Peace.